pa yung isang sikat na Pilipino na comedian, yung Jokoy sa kanya. So, nandoon siya during the time na may nangyaring ganong kumbaga pagkakataon dyan sa Amerika. Hindi naman kine-question ni VP Sara yung anong araw siya nandito sa Pilipinas. Hindi naman yun kasi nung araw na nandito siya sa Pilipinas, tapos na yung kumakalat na issue na merong namatay na malaking personality due to overdose. O kaya talagang kailangan. Paano niya ba sinagot ni Yussi Claire? Pakisagot nga. Ang ating Vice President, nandito siya. So, kabastusan sa Girl Scout of the Philippines ang mga sinasabi ni VP Sara na fake news. Yan. Fake news ba ito? Ha? Ganon. Kukuha no? Na-adapt mo na talaga. Siguro ito may video dito panoorin na lang siguro natin ito muna. Sige. Sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Grabe yun, basura. Grabe. Paano yan, Mr. Castro? Ano po masasabi niyo dyan sa pahayag ni VP Sara? Kung sinabi ko sa aking vlog, doon natin pag-usapan sa labas. Hindi dito sa loob ng presscon. Alam nyo, yan yung dahilan niya Yung tinanong siya nung tungkol doon sa 7 pesos na bigas, na wag daw pag-usapan doon. Sa totoo lang siya, mahilig magpasok ng mga issue na wala namang kinaugnayan doon sa trabaho niya. Pero ngayong siya ay napahiya, nabara, tingnan nyo ang kanyang palusot na kesyo wag daw ipasok doon yung mga ganyang issue. Siya naman na mahilig mag-divert ng issue. Lagi niyang pag tinanong tungkol sa programang Palpak, ituturo niya mga Duterte. Diba? Lagi na lang ganun. Alam mo, aminin na natin, kapalpakan yung 20 pesos na bigas nila. Sobrang palpak nung ginawa nilang yon. Mantakin mo isang araw lang, tapos ng picture, tapos na. Diba? Medyo kapalpakan ito. Alam mo, si Yussi Claire, dapat dito magnotaryo na lang Huwag na magsalita. No? Sobrang wala sa hulo. Baka patay ibnonotaryo niyan, mali. Taray RJ. Actually, nagagaya na siya kay nagagaya na siya kay Bongbong na may pagka-ipokrito. No? Kasi iba yung sinasabi niya pag siyang gumawa, wag niyong questionin. Pero pag yung sa iba, ganun ang gawin natin. Ako hindi magugulat kung pagtagal-tagal ng panahon, ingiwi na rin to si Claire. Dahil baka yung galawan nila. Mahirap magpabango ng ebak. Anong gawin mo? Yung amoy niya mabantot. Yun ang trabaho niya Gawing ginto yung basura. Oo. Pero mahirap kasi talaga napakahirap na kaya nga sabi ko nga sa iyo kung pakikinggan mo yung content ng mga Duterte supporters, kung gaano ka effective yung mga content ng Duterte supporters versus yung mga vloggers ni Kunyang, ni Kuyang. Nako, malayong-malayo kasi nga wala silang detalye. Wala silang magandang argumento. Puros lang sila pagsisinungaling. Mahirap talagang papugiin pagka ganyan na itsura. Pero sandali, yung hindi kasi ginagawa nila sige. Yung ebak bang yan? Kanino ba galing yan? Yung bang ebak na yan? Nakikita natin. Nasanibang ka na rin Nasanibang ka na rin ni Auntie Claire Intindi nyo. Baka mag-iwas-iwasan nyo kakapanood kay Claire. Ang problema kasi sa kanila, pinababango nila yung EBA at the expense of others. Kasi pwede naman silang mag-focus doon sa kanilang Kaya lang, para mapagtakpan nila yung EBA, ang pinantatakip nila itong paninira sa Duterte. Ganun
So kung ano-anong nila, anong ginagawa nila kung hindi kay PRRD, kay Sara, tapos ngayon naman kay Pulo, hindi sila mag-focus. Sana si Claire, ginawa niya rin sa sarili niya kaya binabara siya ng reporter eh. Buti nga itong reporter na to may tapang barahin siya. Hindi ko alam yung ibang mainstream media, parang takot ata sila sa adik. Hindi sila makapagtanong ng diretso, walang kwenta yung mga tanungan. But itong reporter na to, ganda ng mga tanungan, diretsahan. Kaya walang direksyon dahil dapat si Yusek nagpo-focus dun sa programa ng gobyerno. Siyempre, pasok siya ng pasok, di magpapasok ng iba yung mga tanong sa kanya. Kasalanan niya yan. May mga na nga eh. Sana payagan nga nila dapat na-request mo Banat Bay na yung Banateros makapasok sana dyan sa kahit isang representative lang. Interviewin na lang natin si Attorney Claire dito. Pa-contact natin sa ating producer, baka sakali. Pwede. Oo. Yun nga, may mga na nga rin eh. May mga netizen na kasi lagi kami nagagala sa mga palengke. May mga nagrereklamo na ang naging report or mga nagawa ng gobyerno at mga kapalpakan ng gobyerno tumatakbo lang sa Duterte lahat. Mapa-good news, bad news, sa Duterte lang lahat. Kasi ginagawa na talaga kung may kinikita lang sila, ginawa na nilang palabigasan ng mga Duterte. Kasi lahat na lang ng problema, katulad nung mga sa bigas na yan na alos, ewan ko kung meron pa ba niyan. Duterte na naman ng nila, ang panakip butas. Katulad niyan yung sa mga sa pagtaas ng pero hindi kayo nabibilib sa ito, tanong ko lang sa inyo. Hindi kayo nabibilib sa katigasan ng mukha nito ni Claire Castro, no? Pumapasok pa talaga sa trabaho ko, ako mag-awol na ako, ganyan. Di ba? Puro kahihiyan na lang ang pinagagagawa ko, Diyos mio. Di ba, Saan kaya kumukuha ng saan kaya nag-aangkat ng kapal ng mukha itong taon to, no? Para humarap parang ganyan. Paano Hindi kaya type si Banat Bay? Hindi ba kayo Sabi ni Banat Bay, maganda daw yung anak eh. Banat Bay, baka naman. Oo nga eh. Alam mo, anak ang imbitahin natin. Actually, kinuha niya number ko. Para sabi niya, kukontakin daw just in case po daw. Basta ewan ko kung ba't niya kinuha yung number ko. Sabi ko nga, inaantay ko nga na mag-text sa akin para ma-interview natin eh. Kaya may bago ka ng imbitasyon eh. Binigay mo number mo. Ayun, yung pala yun. Yung ata ang purpose nun ah. Baka yun na yung purpose talaga. Oo nga eh. Kayong dalawa, nagtatagong ba kayo? Ba't kasali kayo dun ah? Sa investigasyon. Hindi kami kasali doon. Kaibigan ko si General Torre. Kaibigan ko rin si Claire. Follower kaya ako niyan. Kaya kuha mo na. Parang RJ. Ang problema dito kaya na-adapt na natin yung salita niya eh. Linggo-linggo, parang wala sa isang linggo na hindi lumabas yan si Madam Claire. Talagang pinipilit niyang lumabas sa TV. At kaya nga, ang trabaho kasi dapat niyan is ipakita yung mga nagawa ng administrasyon na magagandang nagawa. O yung mga pinangako. Ito, pinakita niya na, di ba, yung 20 pesos na bigas, parang ayun pa lang ang medyo maganda-ganda niyang sinabi. Pero yung iba na, yung mga bagay na hindi naman dapat niya sabihin, example na dyan, lahat ng problema ng bansa, Duterte ang may kasalanan. Sino ba nakaupo ngayon? Bakit sa Duterte nyo pa rin sinisisi? Hindi pa ba kayo makamove on? Dahil magaling, ang taong bayan, Duterte pa rin ang sinisigaw. Kaya lahat ng problema dumadating sa bansa o yung nakikita nyo, Duterte pa rin ang gusto nyong ilaglag. Wala. Ganyan talaga ang administrasyon ngayon. Pasa na lang ng pasa ng mga kasalanan. Hindi kayang gawin Hindi kayang solusyonan, kaya ipapasa natin sa iba. Hindi talagang yung sila Claire, papit na lang talaga nila ni Marcos yan. Yan talaga ang niya dyan. Ang rules dyan, tanggalin mo pagiging attorney mo, tanggalin mo pagiging matalino mo, maging tanga ka lang.
para depensahan ako. Yun lang ang trabaho niya Ang dyan. mahirap kasi dyan mga partner mahirap talagang ipaglaban yung mali. Pag mali talaga, kahit anong gawin mo, mali talaga yan. Natignan mo, rumble, sila, para silang halo-halo. Iba-iba yung iba-iba yung sinasabi. Samantalang may panoorin tayo na PBBM nagsinungaling sa kanyang pangakong 20 pesos kilo na bigas. Ayon kay VP Sara Duterte, panoorin natin ang video. Ma'am, ulit-ulit mo na pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Thank you. Ask him, ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that already? Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, or do they not? Hindi, mga... Nasa DepEd pa ako nun yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinirmahan sa car-car. Hindi ko na alam anong event yun. Oo. Doon pa lang alam mo lang that he can never fulfill the 20 pesos promise. After nun, yes. Nagtanong ako sa isang businessman. Alright. Thank you. Grabe yun. Marat Bay, anong komento mo doon? Yun na nga. Yun na nga yung sinasabi natin dyan. Ito kasi... Ano kinakain mo? Kahit kasi nagkain Parang may chicharon dyan, ha? Ito kasi Ano yan? Pipiknik kayo dyan? Nagbabalita ba kayo? Nagpipiknik? bigla siya napatingin sa akin Albaktong katabi ko. Kasi nga Ako na muna. Ikaw na. Ikaw na. Ngumuya ka na. Panguyain mo muna to. Budol talaga naman yung 20 pesos na kilo ng bigas na yan. Kaya nga sa sobrang budol niyan, hinahanapan ni Claire Castro ng butas. Kaya nga pati siya nabudol ni Bongbong at nagkamali or nagkaroon ng problema sa kanyang comprehension na yung 7 pesos na target na ma-reduce yung current na na presyo ng kilo ng bigas dahil sa rice tarification law mababawasan na 7. So yun, dahil siguro sabi ni Claire Castro, tatanga-tanga itong mga followers ni Bongbong Marcos, basta makapagbalita ka lang ng palpak, sasakyan na nila yan. Kahit tanga yung mga followers niya, matatalino yung mga Duterte supporters, kaya natin kagad, naipakita natin kagad sa tao na itong si Claire Castro hindi lang minsan mahilig humigop ng sabaw, minsan inuugali pa yung pagiging sabaw at ginagawang tanga yung sarili niya para lang mapagtanggol itong 20 pesos na kilo ng bigas. Sinasabi mo tatanga-tanga yung mga loyalista. Sigurado ka bang yung mga viewers... Kaya nga loyalista nga Yun ba talaga mga tanga yung mga viewers o baka naman mismo yung nagsasalita? Hindi nga, pagka tanga yung nagsasalita, tapos, tawag dito, alimbawa, panis na yung pagkain, kinain mo pa.
Sinong may kasalanan yan? Di ba? So, ibig sabihin, tanga na lang yung kakain ng pagkain panis, di ba? Ganyan nga kasi yung mga loyalista, para mga zombie yan, banat bay. Oo, kahit na nakikita na nila na wala naman talagang silbi itong si BBM sa Pilipinas, para sa kanila, gusto pa nilang patayuan ng rebulto yan, mas malaki pa sa rebulto ni Jollibee. Oo, sa totoo lang naman, mantakin mo, saan ka naman makakita ng isang presidente, 3 taon pa lang nagiging presidente, yung inutang niya mas malaki na sa mga predecessor niya, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng mga predecessor niya, walang build. Walang bagong proyekto, walang ospital na bago, walang eskwelahan na bago, walang bagong programa, pero ang dami-daming inuutang. Kahit na nakikita naman nila na totoo naman talaga na wala namang proyekto sa loob ng 3 taon, pero ano pa rin sila? Tinatangkilik pa rin nila. Ano tawag sa mga yan? May kararating lang, subpina para sa'yo. Hindi magaling si Bongbong Yan ang pinakamahusay na presidente. Sa sobrang galing nga ni Bongbong, yung ginawa ng tatay niya na 25 years, ginawa lang niya ng 3 taon. Ayaw, magaling pala. Mahusay ka, Bongbong. Dapat sa'yo, maging presidente ka hanggang sa impyerno. Cocholi. Ito si Claire, pag talagang, pag pinapakinggan ko siya, parang santo si BBM. Parang walang nagagawang mali. Ganyan siya Kaya, true good to be true, tanga na lang talaga maniniwala dito kay Claire. And tanga na rin lang talaga maniniwala dito kay BBM. Ano lang yun Opinion yun, opinion. Sa akin yun, tanga sila. Dahil pero sandali. Kita-kita na lang Meron daw. May supina pa isa. May balita daw May balita daw, Ano? papalitan daw si Yussi Claire ni Atty. Gadon. Patay na. Patay na. Sino mas gusto ninyo? Si Yussi Claire o si Gadon ang magsalita? Pares lang naman dalawang tanga yun Wala ka nang pipiliin doon. Si Gadon, 2 beses na na disbar. Ang ganda siguro makipagsiga doon, doon sa mga reporter ng Coach, tuloy mo. Tinan mo, solusyon ni Claire doon sa 20 pesos na bigas. Isisi kay Tatay Digong. Diba? Ganun Hindi sila gumagawa ng programa paano aabutin yung 20 pesos na bigas. Ang gagawin nila, pag hindi natin kayang gawin, isisi natin sa Duterte. Lahat ganun. Yang nangyari ngayon sa bigas na 20 pesos, tapos yung sinasabi niyang 7 pesos, nililipat lang niya yung sisi. Again, panglabas, di ba? Ganyan yung, tinan mo. Tsaka ang balita daw dito, maamoy yung bigas na yan. No? Maamoy si Claire Akala yun din nang nasa isip ko yun. Tapos ka na, Coach? Ano daw yan Amoy kilikili daw ng demonyo. Yung amoy nung na yan. Noong bigas na yan, just 20 pesos. Tapos ganyan. Kaksing kulay nga daw ng Dolomite, Dolomite Beach. May mga nagloko-loko talaga yung mga netizen. Oo. Hindi nila masisisi netizen nakikita kasi sa kanila RJ. Sa nalalapit na halalan, nagsagawa ng makabuluhan at pinagsama-samang pagtitipon ang mga Filipino communities sa Japan bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kandidatong senador ng PDP Laban. Si Guy Saito magbabalita. Sa uling pagkakataon bago ang halalan sa Mayo 12, muling nagtipon ang Filipino communities dito sa Japan para ipakita ang kanilang patuloy na pagsuporta at dalangin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga tumatakbong senador na bahagi ng PDP Laban. Sa aming bansang Pilipinas, isang makasaysayang prayer rally for FPRRD at meeting the advance ng PDP Laban ang isinagawa sa Matsudo Civic Theater sa Japan bilang huling pagtitipon ng mga overseas Filipino supporters bago ang eleksyon. Pinangunahan ito ng grupong Republic Defenders for Peace and Unity na sinuportahan naman ng Pastor Apollo C. Kibloy for Senator Movement, Maisog Japan, Solid DDS supporters at iba pang Filipino communities sa Japan. Lubos ang naging tagumpay ng kaganapan na nagtipon ng mga Pilipinong nananabik sa pagbabalik ng lideratong anilay tunay na naglingkod
lingkod sa bayan. Bukod sa taimtim na panalangin, isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagbabalik tanaw sa mga ginawang serbisyo at advokasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na rin ang paglalantad ng hinustisyang sinapit ito sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang kampanya ng mga Pilipino sa Japan para sa 10 kandidato ng PDP laban. Ayon sa kanila, tanging sa mga in-endorse ni Tatay Digong nakasalalay ang kanilang pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at sa muling pagbangon ng Pilipinas. Sa panahon na ito, kailangan natin mag-vote straight sa PDP laban, straight para sa pagbabago at sa pagbangon ng pag-asa ng ating bansa dahil lalo na sa panahon na ito na dumarami po ang mga korupsyon, krimen. Kaya si Tatay Digong lang po at mga PDP laban ang may malasakit pagmamahal sa bansa natin. Kaya maging wise po tayo sa pagboto natin. Ito po ang ating paraan upang tayo makabawi sa kanila. Kailangan ng bansang Pilipinas ang pagbabago. Nasa kanila ang pagbabago. Straight PDP, senatorial, kailangan natin sa bansang Pilipinas ngayon. Supportive po kami lahat dito sa Tokyo, Japan. Hanggang sa dulo, laban. Duterte, Kibuloy, PDP, senatorial, hanggang sa dulo lalaban po kami. Samantala, malaki rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa Japan sa kakayahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy sakaling maluklok ito sa Senado. Hindi ako member ng KOJC, pero nakikita ko sa kanya, alam niyo yung pagiging maayos na mga tao niya, pagiging maayos. Talagang yung rules niya, maganda. Yung sinasabi nila na kung ano man yung sa likod niya, makikita nyo naman kung anong ginagawa ngayon ng pamahalaan ng pag-atake sa kanya. Siguro kayo na rin nakikita nakakakita kung anong totoo at fake news. Huwag kayo magbulag-bulagan. Diba? Nagbubulag-bulagan kayo, nababayaran kayo. Sino ba magiging kawawa? Kabataan. Diba? Kabataan. Hindi nyo ba nakikita ang mahihirap? Kayong mayaman na pa kayo, nagpapakayaman pa. Bakit hindi nyo ipamahagi ang pera ninyo? Kayong nasa pamahalaan na korupsyon, maawa naman kayo. Ito ang nararapat. Pastor Kibuloy ang iboto. Nagbigay rin ng kanyang talumpati ang second nominee ng Ipanaw Party List at former Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office na si Dr. Lorraine Padoy. Pero kilala ko nga si PRRD, katulad siya ni Pastor Kibuloy. Itong dalawang magkaibigan, best friends, halige ng ating bansa. Isinakripisyo, buong buhay nila, resibo sa pagmamahal sa Pilipinas. Ito ngayon, sa huling hantungan, sa huling kabanata ng buhay nila, ito ang regalong ibinibigay nila sa atin. Pinapakita nila ng maliwanag ang bulok ng gobyerno. Pinapakita nila kung sino ang mga totoong kalaban natin. CPP, NPA, NDF na ngayon ay kaalyado ni Bongbong Marcos na isang korap na opisyal. Matatandaan na mula noong Disyembre ng nakaraang taon na isunod-sunod ang pagtitipon ng mga Filipino community dito sa Japan bilang pakikiisa sa pagsuporta sa dating Pangulong Duterte at sa senatorial candidates na kanyang iniendorso sa ilalim ng PDP laban. Ang pagtitipon na ito ay ginanap 9 na araw bago ang halalan sa Mayo 12. Mula rito sa Matsudo, Chiba, Japan, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent. Nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. SMNI News. Ayun na nga, tsaka meron pa tayo isang phone patch ngayon. Live po ito sa Zamboanga Region. Kay Vice President Sara, si Ma'am Jean Domingo. Magandang araw. Yes, magandang gabi, Banateros. Magandang gabi mula dito sa Zamboanga. Muli nga pinakita ng mga lokal na opisyal at mga lider ng PDP laban sa Zamboanga, maging ng mga residente, ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Naging pagkakataon ito para personal na makadaupang palad ng pangalawang Pangulo ang mamayan at mga miyembro ng partido sa nasabing lugar. Mainit na tinanggap ang bisa sa kanyang pagdating sa munisipalidad ng CI at pinasalamatan ni VP Sara ang mga taga-Zamboanga Sibugay sa kanilang walang sawang pagtitiwala sa kanyang liderato. Ang aktibidad ay bahagi ng kanyang mas malawak na layunin na palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa rehiyon sa gitna ng mga isyong papolitika na kinakaharap niya. Samantala, nagbigay naman siya ng pahayag kanina ukol sa sagot ni Undersecretary Claire Castro sa kanyang pahayag kamakailan na kung madumi ang pumapasok sa bibig ng tagapagsalita ay madumi rin ang lalabas dito.
Anya, kung hindi maunawaan ni Claire Castro ang kanya mga binimitawang salita, ay hindi niya na ito problema. Samantala sa kabila din ng mga hamon at isyong kinakaharap na natiling matatag si Vice President Sara Duterte sa kanyang layunin ang patuloy na makasalamuha ang mamamayan at papakinggan ng kanyang mga boses. Ang matagumpay na pagtitipon ng Zamboanga si Bugay ay patunay ng lalim ng suporta sa kanyang liderato at advokasya. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Zamboanga si Bugay. Ako si Jane Domingo para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo mga Maraming salamat. Salamat po. Ayan. Ayan, parang RJ, short last message. Okay, nakita natin yung video dahil hindi mararanasan ni Bongbong Marcos yung mga ganyang parang pagtitipon kasi tignan mo naman at kahit na sabihin na natin si Marcos maglakad lang siya diyan sa palengke, hindi siya pagkakaguluhan Unlike dito kay BP Sara, talagang pag sinabing BP Sara, lahat pumupunta halos. Nakikita kasi ng taong bayan kung sino yung plastic sa hindi. At ito pa nga dahil doon sa sa isang balita, sabik na at galit ang mga tao dahil gusto na nila ng totoong pagbabago. So nabudol na nga sila noon at ngayon ang panahon, mga kababayan, na konti na lang, ilang araw na lang at mag-e-eleksyon na. Nasa kamay natin ang gusto nating pagbabago at huwag nating kakalimutan, dapat Duterte lang. Especially si Pastor Kibuloy. Dahil kung meron mang karapat-dapat na magsabi patungkol dyan sa 20 pesos na bigas o mag-discuss o magkwento ng patungkol dyan sa bigas na yan, si Pastor Kibuloy na yan. Dahil hindi lang 1 kilo ang kayang ipamigay ni Pastor. Isang sakong bigas at meron pang mga grocery na hindi basta-basta lang na masasabi natin na mura. Mga partner. Yan, Coach Oli, last message. Let's win this. Yo. Ipanalo natin ito. Konting tiis na lang, no? Makakamtan na rin natin ng tagumpay. Basta tuloy-tuloy lang. Kung anong may aambag natin, no? Bawat isa, mag-post lang tayo sa social media. Yan andyan ang power natin, no? Tulong-tulong na tayo kung anong pwede nating itulong para dito sa Duterte, gawin na natin. Total, ilang araw na lang, makukuha na natin yung ating ninanais. Pero sa atin lang, lagi nating isa puso na kung talagang tayo ay sumisigaw ng Duterte, huwag natin kakalimutan yung bilin ni Tatay Digong. Huwag na tayo maghiwa-hiwalay. Huwag na tayo kung ano-ano pa. Basta yung 10 nandiyan dyan. Hindi 9, hindi 8, hindi yung 7, 10. Yun, Boss Dada. Sa mga kababayan natin na masaya sa mga nagawa ni Pangulong Duterte, katulad dito sa Bohol, napakaganda ng mga kalsada rito, na-preserve yung yung environment dito dahil yan sa mga programa ni Pangulong Duterte. Napakaganda na rin ng airport ng Bohol dahil din sa Build program ni Pangulong Duterte. Nahinto lahat ng mga Build programs ni Pangulong Duterte simula noong nagpalit ng administrasyon. May pag-asa po tayo para maibalik lahat ng yan. Meron 10 kandidato na magpapatuloy ng legasiya ni Pangulong Duterte at ito po ang Duterte. Siyempre, sa pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy, ay sigurado na makakamtan natin yan. Kaisa-isang kandidato na merong resibo. Kung makikita po ninyo, mga kababayan ko na nanonood sa buong mundo, hindi na po nag-effort itong kabilang kampo para mangampanya. Hindi na sila nagpunta sa ibang bansa para mangampanya sa mga OFW natin na napaka-importante ng naitutulong sa bayang Pilipinas. At hindi na rin sila umikot sa buong Pilipinas. Doon na lang sila nagpunta kung saan malakas sila. So ibig sabihin po noon, itong kabilang kampo, hindi po kayo espesyal sa kanila. Ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy at ng 9 na kandidato na kasama niya, umikot yan sa buong Pilipinas. Nangligaw sa inyo
lahat ng plataforma nila, inoffer nila sa inyo, sila lang po ang nagbigay ng importansya sa inyo. Mula mo sa malalaking syudad hanggang sa maliliit na mga barangay, nagpunta po tayo at ang Duterte. Yan lang po ang isang patunay na itong mga kandidato na ito, mahal kayo, importante kayo, at babalik yan sa mga lugar ninyo para maghatid ng serbisyo. Hindi katulad nung mga kabilang kampo na kumpiyansa, sobrang yayabang nung simula. Ngayon, iilang piraso na lang sila. Kanina, nandiyan sila sa Cebu. Isang kandidato na lang yung dala nila. Hindi ba? So nagkakanya-kanya at sila mismo nagsisiraan. Sisirain ang Pilipinas netong grupo na ito. Kaya kung kayo magpapabayad, kung kayo ay magpapabili sa mga walang silbing mga lingkod bayan na ito na binigyan na natin ng maraming pagkakataon para makapagsilbi sa atin pero wala namang ginawa, abay wag na tayong umasang magkakaroon pa ng maayos at magandang Pilipinas. Mga boss, ang usapan sa ibang bansa kung pabilisan na sila ng teknolohiya, pataasan na ng building, pabilisan na ng tren. Meron na silang mga napakalulupit na mga robotics at AI. Dito sa Pilipinas hanggang ngayon, rice producing country tayo, 20 pesos na kilo ng bigas pa rin ang pinagtatalunan natin. Kaya nasa kamay nating mga Pilipino ang future ng bayang ito. Kung magpapaloko kayo, wala na tayong karapatang magreklamo. Salamat mga banateros. Yun nga, at ayun na nga, bilang last message ko na rin, kung gusto nyong maibalik ang pamamalakad ng Duterte noon na walang-wala na ngayon sa sistema ng ating gobyerno, wag na ho natin biguin si Pangulong Duterte na maihalal ang kanyang 10 Duterte senatorial candidate at syempre si Pastor Apollo C. Quiboloy na alam natin na magdadala ng tunay na pagbabago sa ating bansa. At alam naman din natin at alam ni Pangulong Duterte na hindi tayo magsisisi diyan sa 10 senador na yan. At diyan nyo nakikita, katulad na sinabi ni Boss Dada na kung sa kabila nagkakagulo-gulo na, pero dito sa Duterte ay solid. Madadala ho nila yung pagiging solid nila sa Senado. Yan ang kailangan natin, Manat Bay. Ayun, alam mo, isa lang na-observe ko sa mga lahat ng rally. Grabe po ang response ng mga tao. At saka mantakin mo doon sa kabila, wala nang nagrarally. Dito, sabay-sabay. Iba't ibang lugar. Diba? Ngayon, diba, nasa Zamboanga, may Cavite, kung saan-saan po, sa hiwalay-hiwalay ho, meron sa Antipolo, kung saan-saan po nagkakaroon. Kaya nga sila Boss Dada, wala rin dito, dahil may rally rin ho na pinanggalingan. Ibig sabihin, kahit yung mga kandidato ay wala doon, marami pa rin po ang mga taong nagpupunta. At isa sa mga nakikita ko, pag laging tinatawag si Pastor Quiboloy, grabe yung sigawan ng mga tao. Kaya nga pagka natalo yan, naku po, sigurado ako nagkaroon ng hocus-pocus dyan. Pagka imposible na ho kasi, sana nga kung ganunan ng laban makikita mo sa crowd yun kung ganunan ng laban. Dito talagang sumuko na yung kabila. Wala na, ayaw na. Doon na lang sila sa sarili nilang kampo nagrarally. Dito kahit sa nationwide, worldwide, ganun ang rally. And yet, puno bawat pinupuntahan nila at bawat pinupuntahan nila, mainit ang pagtanggap sa mga kandidato kahit wala si Pangulong Duterte. Kasi yan ang pinangarap ni Bongbong at saka ni Martin Romualdez na pag wala na si Pangulong Duterte, talaga nga namang wala nang pupunta. Pero hindi ho yun ang nangyayari. Mas lalong uminit ang mga Pilipino nung dinukuto si Pangulong Duterte. At dahil po dyan, dapat sure win na. Pag hindi yan, alam na this. Diba? So hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SM9, pagtama, balakpakan, pagmalibanatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si Paring RJ. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman po si Coach Oli. Para sa Diyos, sa Pilipinas nating mahal. Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos.